Ayun na nga mga mare, nakarating na nga kami dito sa Tarlac and pagkarating nga namin ay sinalubong na kami nung aking kumare. Kaso nga itong aking kumare, ewan ko ba kahit saan magpunta, kahit saan ko makita ay laging nakakunot ang noo. Sa pulyata pagkaanak dito ay nakakunot na ang noo nito. Peace yo kumare. So ayun nga, pagkarating namin sa kanila ay ganun na nga pala yung aming nadatnan. Bising-busy na nga yung mga tao dahil kailangan daw nila magluto ng hapunan dahil mamayang gabi nga ay may sayawan. Pati nga yung mga nagde-decor ng gayak and yung mga tao sa sound system ay abalang-abala na rin dahil nga sa sayawang gaganapin mamaya. Ganun nga pala yung naging gayak niya and sabi ko nga doon sa aking kumare ay napakaganda. After nga namin maglibot doon sa may venue ay bumalik na kami sa bahay at kakain ng araw. Grabe, sobrang kakaiba yung mga pagkain dito kaysa sa amin sa Batangas. Meron nga silang kinilaw na ubod daw ng saging tapos yung dinuguan nga ay ubod naman ng nipa. Takang-taka nga ako, bakit kako ang tamis ng dinuguan? And ayan, dahil nga may pasayawan ngayong gabi ay kailangan syempre ng retouch ng ating magandang bride-to-be. Konting retouch nga lang daw para kinabukasan yung exciting part. Yes, exciting part dahil bukas makikita natin yung kanyang bonggang kagandahan. Ayun nga, dahil nag-i-start na yung sayawan ay lumabas na kaming mag-ina dun sa venue. Hindi pa nga kami agad nakalapit dun sa mismo sinasayawan dahil hindi naman namin kilala yung mga tao dito. Pero nung makalapit na kami, grabing hyper nung alaga ko. Wala nga yatang kapaguran ito. Samantalang yung ama niya bagsak na dun sa kwarto. And ayan, kinabukasan nga mga kumare, ito na yung big day ng kumare ko. 3 AM ba nga lang ay nag-aayos na ng mga abay itong mga makeup artist na kinuha nila. Grabe, antok pa nga ako ng mga panahong yan at hindi ko naman alam ang kanilang call time dahil hindi naman ako abay, kaya naman wala talaga akong alam. Oo mga mare, hindi talaga ako dapat abay pero dahil hindi daw makaka-attend yung isang abay ay ako yung naging proxy nito. Hindi lang simpleng abay dahil ako nga yung naging maid of honor nito. I'm honored to be your maid of honor. Ano daw? Seryoso na, it is my privilege to be one of your maid. Not only bridesmaid, but your maid of honor. Kaya thank you. And ayun na nga, dahil hindi ko naman alam yung call time, ay nagpahuli na lang ako. And kasabay ko na nga yung bride nung ako'y inaayusan. Hindi na nga rin pala ako naligo mga kumare dahil akala ko ay maaayusan yung buhok ko. Akala ko nga ay makukulot yung mga dulo nito pero dahil bagong ribbon daw ako ay hindi daw pwede dahil magdadry nga daw ito. Kaya ayun, ang ending, pinalansya na lang at tama suklay na lang ang kumari nyo. Nga after naming maayusan lahat ay nag-photoshoot na kami. Ano nga tawag doon? Pre-wedding shoot. Nung matapos na nga yung pre-wedding shoot ay sumakay na kami sa aming tricycle. Papunta na nga kami sa simbahan. And ayun, tiis ganda nga yung pagsakay sa tricycle. Ito na lang, after 30 minutes ay nakarating na kami simbahan. Yan ang himay nga rin ng aking isang balakang. Oo nga pala mga mare, abay nga pala yung alaga ko. Siya talaga yung abay dito. Pero dahil sa hindi inaasahang pagkakataon ay hindi nga nakalakad sa aisle yung aking alaga. Dahil nalit na nga silang mag-ama na dumating dito sa simbahan. Ewan ko pa dyan sa mag-ama ko. And ayun na nga mga mare, hindi na ako masyadong magkakwento pero ito na talaga yung pinaka-exciting part sa isang kinakasal. You may now kiss the bride. Lap-lap na. Ayy, congratulations kumare and kumpare. Salamat sa pagkain and syempre hindi mawawala ang pabaon yung pagkain. Thank you, Nay. Thank you sa pa-Sharon. O diba talagang lume-level up na yung Sharoneta niyang vlogger. Umabot na ng Tarlac. Thank you for watching mga kumare. Please share, react, and leave a comment para madami pa akong ma-Sharon sa iba't ibang lugar.